Hello everyone, happy tracking channel sa inyo lahat guys. Welcome sa ating channel guys, no. Mga happy tracking, no, magandang araw sa inyo ngayon. Meron tayong ipapakita na siguradong magugustuhan nyo, no, mahilig sa mga matitibay na at quality na Japan surplus na truck, no. Ito nga pala mga boss, mga happy tracking, yung inline 6WF1 na single differential na ready to pull out na, no. Recon na rin siya. Recon na rin ang unit. Kaya kita nyo naman, no, malinis na itsura niya at handa na agad gamitin. Hindi na kayo mahihirapan na sa masyadong maraming ipapagawa dahil inayos na rin talaga, no, pang ready to pull out na, pang ready na rin sa negosyo. Kaya unang mapansin nyo dito agad, no, mga boss, mga kapit tracking, yung chassis nya pinturado na rin, kaya linis na rin, no. Tignan nyo, ayan. At sa makikita nyo guys, no, dito sa ilalim nya, ayan yung kanyang chassis, no. Ano sa palagay nyo? Para siyang maxi brake guys, no. Maxi type o fluid type siya guys, no. Fluid type siya ang kanyang braking system. At para dito naman sa chassis na nakikita niya guys, no, malinis na rin naman siya, no. Talagang ano na rin siya guys, no. Ibig sabihin parang niretouch na rin siya guys. Although nakita niyo naman, no, alam niyo naman guys kung talagang sirang-sira na talaga yung chassis, no. Alam niyo naman talaga yung hindi na pwede at niretoke na chassis, no. Pagdating naman kasi sa mga makina ng 6WF1 na inline, kilala itong makina na to na malakas talaga humatak. At subok na rin talaga sa long haul, no. Hauling construction, materials, no, mga kinakarga. Pero ito kasi guys, naka-airbag siya sa ngayon. No. At syempre, kapag recon na rin yung unit, malaking bagay na ready na ang karamihan sa kailangang ayusin dito. Kaya kung gusto mo din ng unit na hindi ka na masyado magpapakihirap bago maipasada o maisabak, no, magandang option talaga yung mga ganitong din, no, kung talaga nagmamadali ka na. At tignan nyo na rin din guys, no, na malinis na rin yung kabuuan. Siguro konting retouch pa, no, at maayos na rin yung pagkakapintura. Kaya sa mga panahon na yan, no, mahirap talaga umanap din ng mga matitinong surplus na hindi bugbog at hindi sakit sa ulo. Kaya pag ganitong unit guys, ang mga ready to pull out na maayos ang kondisyon, mabilis mo na rin talaga ito makukuha. Para sa mga interesado mga boss, no, pwede natin to i-viewing at i-check din sa personal para makita nyo rin yung mismong kondisyon niya. Kaya mas maganda pa rin talaga na tignan nyo pa rin sa actual na makikita nyo at narinig nyo yung andar. Original manual transmission, ayan siya mga bossing, oh. Nasa loob tayo ng cabin. Common na lang yan, no. At may pupuntahan pa tayong isang unit, no. Ayan, no. So dito naman tayo sa 6WA1 na Japan surplus na truck din, no. Ready to pull out na rin to guys, no. At marami pa rin nagtatanong mga boss, no, ano nga bang pinagkaiba ng 6WA1 kumpara sa 6WF1 pagdating sa performance or sulit ba, no, mas malakas ba talaga? Kaya ngayon guys, no, pag-usapan natin, simpleng diretsahan na lang din tayo dito. Unang-una mga boss, no, pareho silang kilala, 6WA1 at 6WF1 na matitibay na makina. At pares din silang Isuzu, pero parehong subok na rin sila sa paggamit sa trabaho, ganun din. Ang 6WA1 kasi mga boss, no, mas malaki talagang displacement yan. At mas malakas yung torque niya kumpara sa 6WF1, o di ba? At kaya kapag sa usapang akyatan, mabibigat ang kargahan, talagang pangharabasan, no, mas ramdam mo yung lakas ng 6WA1 kaysa sa 6WF1. Base yun guys sa ating mga nakakausap din, At base din yun guys sa settings, no, sa by the books tayo, no. Kaya kapag loaded ka, no, pag loaded, hollow blocks, gravel, bakal, kung ano pa sa construction materials, mas malakas ang hatak ng 6WA1. Kaya hindi siya ganun kahirap, no. Hindi siya ganun kahirap, no, kahit mabigat pa yung karga. Kaya marami ding mga driver gusto nila yung mga makina na long haul o sa mga bundukang ruta, maganda ang 6WA1. Kasi samantala naman ang 6WF1 naman mga boss, malakas din naman talaga siya at subok na rin. Pero kung ikukumpara mo siya, diretso ako sa 6WA1. Medyo mas practical siya at medyo mas simple si 6WA1, no. Kaya ayun pa rin naman guys ang akin. Pero kung hanap mo talaga pure power at mas mabigat, no, mas malakas, 6WA1 ka na. Random mo kasi yung hatak sa kapwersa ng 6WA1. Kaya itong mga unit na to boss, ready to pull out na yun, no? So ang presyo nga pala niyan guys, no, ang alam ko, para sa 6WF1 magbibili nyo ng 2.1, para sa 6WA1 magbibili nyo ng 1.8, no. Kaya yun, sana guys nakatulong tong video na to sa inyo, no? Kaya kung gusto nyo pa, no, sa mga interesado, PM lang kayo dito sa ating channel.
So ayun lang guys, happy trucking channel everyone. Thank you, bye bye, and God bless.